Okay, the danger of greener pasture. Babasahin ko lang po. Okay? Kasi may mga ano dun eh. Yung inisip lang talaga natin, pag nandun ako sa US, marami na akong pera, pero hindi mo alam ang mga panganib. Oo nga. May mga Christian akong nakilala. Nung sila po ay nandito pa. Yung iba nga, kakilala ko sa church. Kasama ko sa church. Noon. Masigasig na naglilingkod sa Panginoon dito sa Pinas. Nung sila po ay nakapunta na sa ibang bansa. Ngayon, wala na sa paglilingkod ng Panginoon. Dahil araw-araw nagsusumikap, magkakaroon ng pera. Wala nang time magpapahinga, wala nang time para sa Panginoon dahil araw-araw nagsusumikap, magkakaroon ng pera. Kaya may mga panganib. Pag pupunta tayo sa inaakala nating greener pasture, make sure kapatid, na hindi po ikaw ang nagdesisyon noon, si Lord. Ang problema kasi, pinapangunahan natin si Lord. Natandaan niyo yung kwento ni Lot at saka ni Moses. Moses ba yun? Moses o hindi? Si Lot at si Moses. Amen? Kailangan natin mag-Bible study ulit. Si Lot at si Moses ay nagkasama. Amen? Mag-Bible study kayo ulit. Si Lot at si Abraham, kayo naman eh. Wala pa si Moses noon. Read your Bible and read every day, every day. Si Lot at si Moses, nung dumarami na ang kanilang mga alagang hayop, mayaman na po sila. Hindi na nagkakaintindihan yung mga tauhan nila. Si Abraham, hindi siya hindi siya yung self-centered ba na inuuna niya palagi yung sarili niya. Ang sabi niya kay Lot, sige Lot, hindi maganda na tayo magkakasama pa rin dahil yung ating mga tauhan, baka magpapatayan pa yan sila dahil sa mga alaga. Kaya sabi ni Abraham, pinaunan niya si Lot, pumili ka kung saang lugar dito gusto kang pumunta para maghiwalay muna tayo para maalagaan ng maayos yung mga alaga natin. Si Lot, nung tumingin siya dito sa kanyang other side, nakita niya dito greener pasture. Maganda para sa mga hayop, maganda para sa kanyang pamilya. Kaya yun ang pinili ni Lot. So kung saan pinili ni Lot, doon naman sa kabila, sino? Abraham, okay. Maganda at first yung napili ni Lot. But the danger is that pinili niya ang greener pasture na nasa malapit lang sa Sodom and Gomorrah. At alam niyo ang Sodom at Gomorrah, mga bansang hindi naniniwala sa Panginoon. At alam naman ninyo ang nangyari sa Sodom at Gomorrah. Napahamak, mabuti na lang tumayo si Lot, pero almost nang mapahamak ang kanyang buhay dahil iniisip niya, pag ito ang pinili niya, mas magandang lugar ito. Pero hindi niya alam later on ang magiging panganib sa kanyang buhay. Same thing with us. Very limited yung ating mind. Yung iniisip nating maganda, masama pala. Kaya may sinasabi tayong nasa huli ang pagsisisi. Pero kung nasa Panginoon ka, hindi ka magsisisi. Kasi alam mo, bawat desisyon na ginagawa mo, guided by the Holy Spirit. The danger of greener pastures. Basahin natin yung kwento ng naglayas na anak. Prodigal son, dito po sa Luke chapter 15. Hindi ko na sinulat doon kasi masyadong marami. Okay? Babasahin ko lang saglit and then I will give to you some points. Pagbalik po, pag-uwi ninyo sa bahay or mamaya may time kayo, take time to read this story of the prodigal son or naglayas na anak sa Luke chapter 15. Mag-start sa verse 11, binigay po ito ng ating Panginoong Hesus. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Alam niyo itong hinihingi ng anak sa kanyang ama,
Kung sa atin ito bastos. Alam niyo bakit bastos? Hindi niya ginagalang kanyang mga magulang. Kasi pagdating sa mana, hindi mo yang pwedeng hingin habang buhay pa po yung mga magulang mo. Di ba? Ang mana, nakukuha mo lang yan pagpatay na yung mga magulang mo. Pero dito, buhay pa yung kanyang magulang, kinukuha na yung kanyang mana. No? So, lalo na sa Jewish tradition, hindi ho ito maganda. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentong pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupang iyon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang tagaroon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na rin niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. 17, nang mapag-isip-isip niya ang lahat. Sa English, when he came to his senses. Sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo lang niyo akong isa sa mga utusan ninyo. Ito yung kwento ng naglayas na napakaganda po, no? Magbibigay po ako ng isa-isang puntos dito para magiging take away po natin. Okay? So dito po, itong anak, nag-iisip. Hinihingi niya yung mana niya mula sa kanyang magulang. Dahil, and after that, umalis siya sa kanyang bahay, iniwan ng kanyang ama. Why? Dahil inaakala ng anak na ito na magkakaroon siya ng mas masaganang buhay, mas magandang buhay kung malayo siya sa piling ng kanyang ama. Akala niya, mas magiging maunlad, mas magiging masaya ang kanyang buhay kung siya na lang ang mag-isa, walang makikialam sa kanya. Pero alam ba ninyo minsan, tandaan natin kapatid, the grass is greener when the Lord is present. Mag-green lang po yung damo. Magkakaroon lang po tayo ng greener pasture kung nandoon ang Panginoon. Yan ang na-miss out ng anak na ito. Akala niya, mas greener ang pasture kung mag-iisa na lang siya at wala ang pamilya at wala ang Panginoon. And as we all know, sa binasa nating story, yung pangarap niya, yung inaasam-asam niyang greener pasture, ay kabaliktaran ang nangyari. At kung ito ay binigay ni Jesus, kwento para sa atin, to give us also a lesson na huwag nating sundin, huwag nating gayahin ang anak na ito. Hindi po tayo mabubuhay, kapatid, kung tayo ay malayo sa Panginoon. Never tayo makahanap ng greener pasture kung wala doon ang presensya ng Panginoon. Point number 1, yung greener pasture na inaasam-asam ng anak ay illusion lang pala. The prodigal son believed life would be better away from his father. Ang sabi niya, ang iniisip niya, magiging masaya ang kanyang sarili kung wala siya sa bahay ng kanyang ama. At first, nung siya po ay lumabas ng bahay mula sa pintuan ng kanyang bahay, at first, everything seems right. Yung iniisip niya na greener pasture, akala niya, yun na talaga totoo na. Pero alam niyo, when you stay away from God, you disconnect yourself from God, you stop the flow of God's blessing. Nag-disconnect ka na eh. Akala ng anak,
yung inaasam-asam niyang greener pasture ay talagang totoo. Ito ang buhay. Walang nakikialam sa akin. Kung ano ang gusto kong gawin, walang pipigil sa akin. Wow! Pero kapatid, tandaan ho natin, not all open doors are from God. Some are distractions. Amen? Kabaliktaran yung naranasan ng anak. Tandaan ho natin, hindi lahat ng bukas ng pintuan ay magandang opportunity. May ilan dyan, distraction pala. Kaya, do not rely on your own understanding. Magiging sensitive tayo. Every time there is an opportunity, huwag agad pasukan. Bilang anak ng Diyos, pray. Lord, is this open door, itong bukas na pintuan, Panginoon, opportunity, ito ba ay para sa akin? Huwag mong ipilit ang sarili mo. Kasi tinitingnan mo lang yung benefits, yung sahod, but hindi mo nakikita yung danger pagdating sa pananampalataya mo. Ask the Holy Spirit, kapatid. Do not rely on your own understanding. Hindi lahat ng mukhang green pasture ay galing kay Lord. Yung iba, damuhan lang na may ahas pala sa ilalim. Itong naglayas na anak, at first, akala niya, maganda ang buhay, greener pasture. Kasi may pera siya, dala-dala niya yung mana niya eh. At ang sabi rito sa story, paglipas ng panahon, nung lumabas na siya sa kanyang bahay, wala yung kanyang pera. Ginamit niya doon, kahit anong gusto niya, wild, ang sabi pa nga sa English translation, wild living. Kain doon, kain dito, inom doon, inom dito. Maraming kaibigan. Pero hindi niya alam, yung perang nasa kanya ay wala ng source. Naputol na po yun galing sa tunay na source kasi tumiwalag na siya sa Panginoon. At pag naubos na yon, wala nang dadaloy na blessing. Kasi cut na ang connection eh. Maraming pera totoo nga. Akala ng batang ito, hindi siya nagkakamali. Ngayon, naubos ang kanyang pera. At pag wala ka ng pera, ang kasunod doon ay walang kaibigan. Kaya yung mga kasama niya sa inuman, kasama niya sa kainan, kasama niya sa club, nawala lahat. At nung wala na siyang pera, walang kaibigan, ang sabi rito, dumating ang matinding taggutom. Grabe. Saan ngayon siya kukuha ng source? Umalis na siya sa bahay. Doon niya naranasan ang hindi niya inaasahang paghihirap. Yung inaasam-asam niyang greener pasture, tribulation pala. Paghihirap pala. Pero mo sa sobrang gutom. No? Naghanap siya ng trabaho, walang tatanggap sa kanya. Pumasok na lang siya bilang tagapagpakain ng baboy. Sa kultura ng mga Hodyo, nakakahiyang trabaho. Ayaw nila ng baboy. Nakakahiya po ito. Pero pinasok niya dahil wala na siyang ibang source. Tumiwalag siya sa kanyang ama, ang tunay na source ng blessing, ngayon, sariling sikap niya. Very limited. At grabe sa sobrang gutom niya. Kahit yung pagkain ng baboy, gusto na niyang kainin. Pero kahit yung mga baboy, ayaw siyang bigyan. Grabe, no? Kaya, pag may mga offer sa atin, alam niyo, napapansin ko, lalo na pag may mga offer, magbibigay agad. Ang unang ibibigay niyan agad is yung sahod. Yung sahod mo dito sa Pinas, magkano lang yung 30,000? Pagdating mo sa US, magiging 200,000 yan. Ikaw naman, wow! Lumabas ang mata dahil sa gulat, no? Wow! Balik agad. Kasi nakita mo lang yung 200,000. Pero hindi mo ba iniisip, doon ka titira?
Mahal ang cost of living doon. Doon ka bibili ng pagkain, pambayad ng pagkain, bahay, anong gastusin mo doon? Kaya actually yung 200,000, kung dito sa atin yan, malaki na yon. Pero doon mo yun gagastusin, kulang pa rin yan. Yun lang ang pinapakita nila, pero hindi nila pinapakita yung mga hidden charges. Kaya later on, sasabihin mong, buti pa doon sa amin sa Pinas, di ba? Kaya pag naubusan ako ng pera, pwede akong manghingi ng malunggay sa kapitbahay. Kaya magiging careful tayo sa mga ino-offer sa atin ng mga malaking halaga. Ano lang yun? Pampain. Magiging careful tayo. And then later on, okay lang sana pagdating doon, kung talagang patuloy kang nagiging tapat sa Panginoon. Pero kung nawala ka na sa Panginoon, nako, doble ang problema mo katulad ng anak na ito. Kaya be careful po, hindi lahat ng open doors ay kailangan nating pasukin. Okay? So number 1, illusion lang pala yon, yung greener pasture, illusion lang yon. Number 2, living God leads to spiritual famine. Aalis ka mula sa Diyos, magkakaroon ka lang ng spiritual famine. When the son left, everything seemed good until famine came. No? Pag-alis niya, wow, okay pa. Puno pa ang bulsa. Hanggang naubos ang lahat ng meron siya, tuyong-tuyo na. Kahit pambili ng isang kutsarang lugaw, wala na. Ang mapait pa doon, kahit yung mga kaibigan niyang pinapakain niya, pinapainom niya, naglaho lahat. No? Eh magiging careful tayo. Pag aalis tayo sa Panginoon, saan ka pupunta? Hindi ka na mag-church? Dahil nagtampo ka? Hindi ka na magbasa ng Bible? Hindi ka na mag-pray? Kung yun ang ginagawa mo kayong kapatid, hindi ka malayo sa buhay ng prodigal son na ito. Don't expect spiritual blessings to overflow your life kung malayo ka sa Panginoon. Kaya I believe, ang tunay na may relasyon sa Panginoon, ilang buwan o taon na siyang mawawala sa church, babalik at babalik talaga yan. Kahit tagal mo bang mawala, babalik ka rin. Alam niyo yung kantang yun ba? Kahit tagal mong mawala. Ewan ko sa inyo. Totoo yun. Ang tunay na anak ng Diyos, may relasyon sa Kanya. Hahanap at maghahanap talaga ng kasama yan. Hindi yan maghihiwalay. Nung kami po ay pumunta ng Cambodia, pagdating namin noon, June 11, following day, ang una naming hinahanap, church. Naghahanap kami ng church. First, we prayed to the Lord. Kasi yun ang pinakamahalaga. Di bali na kung matuyuan kami pagkain physically. Basta wag lang kaming matutuyuan pagkain spiritually. Hanggat bumalik kami rito sa Pinas, active kami sa church na yon. For 12 years, isang church lang talaga ang pinupuntahan namin doon. In fact, dumating, nagiging yung International Assemblies of God, nagiging board pa ako doon. Whiteboard. Pinili. Kasi yun ang pinakamalaga. Kapatid, don't ever make wrong decision na umalis tayo sa Panginoon. Hindi natin ma-enjoy ang tunay na life. A life away from God will eventually run dry. At first, parang normal, but darating ang panahon, matutuyuan ho talaga tayo. Akala mo, buffet ang buhay sa labas ng kalooban ng Diyos, yun pala ay fasting. Di ba? Yun ang nangyari sa naglaya sa anak. Buffet. Wow! Budol fight dito, budol fight doon. Inom dito, inom doon. Grabe. Buffet talaga. For a very short time and then later, sumunod ang fasting. Maganda sana kung may prayer and fasting. No? Okay yun. Pero fasting lang talaga eh.
dahil wala na siyang makakain. Kaya yung inaasam-asam nating greener pasture, away from God, hindi po totoo yun. Sin always takes you farther than you plan. The son didn't plan to end up in that pig pen. Hindi niya iniisip at pinaplano ba ng anak na paglabas niya, pag-alis niya mula sa kanyang ama, ay magkakaroon siya ng mahirap na buhay sa labas? Kahit isang maliit na idea, wala yon. Hindi siya nag-iisip. Hindi niya pinaplano at hindi niya inaasahan na paglabas pala niya mula sa kanyang ama, paglayo niya mula sa kanyang ama, ay magiging tagapagpakain na lang siya ng baboy. Hindi, at napakalayo at very impossible dream po yan para sa kanya. Pero ito ang nangyari sa kanya dahil sa maling desisyon. Kaya minsan iniisip natin, magiging masaganan ako doon. May nakita akong isang vlogger, may isang Pinoy doon sa Europe. Nakita ng isang Pinoy na vlogger, nakahiga doon sa malapit sa isang train station, nakahiga na lang doon. Napansin niya, Pinoy pala, kaya kinausap niya. Pagdating doon, yung inoffer na sa kanya na trabaho, wala pala. Wala siyang mahinga ng tulong, kaya palaboy-laboy na lang siya doon. Ewan ko lang kung anong nangyari sa kanyang passport or visa. Basta totoo po yun. Taga-Pampanga daw yun ang babaeng yun. May mga taga-Pampanga ba rito? Yung inaasam, yung iniisip niyang greener pasture, akala niya, makikita niya, maranasan niya doon sa ibang bansa, kabaliktaran ang nangyari. Kaya be careful of your decision. Always, ilagay mo sa harapan ng Panginoon. Yung sinabi ko kanina, hindi lahat ng bukas na pintuan ay na blessings. Yung iba yan, distraction. Be sensitive. Hanggang sa sobrang gutom, kahit pagkain ng baboy, gusto na niyang kainin. Dadalhin ka ng kasalanan. Ang kasalanan sa buhay mo, pag hindi ka humingi ng tawad, hindi ka niya titigilan hanggang hindi masisira ang buhay mo. Ganong kalala. Ganong kapiligro ang kasalanan, kapatid. Hindi yan titigil hanggat hindi niya makikita na gumagapang ka na sa buhay mo. Pag iniwan mo ang pastulan ng Diyos, hindi ka mapupunta sa better life, kundi sa babuyan ng buhay. Totoo yun, di ba? Pag umalis tayo sa Panginoon, wala. Yung inaakala nating mas magandang buhay, wala, mas maganda pa ang buhay ng baboy. Di ba? Grabe yun. Mas maganda pa yung buhay ng baboy. May nagpapakain sa kanila. Tapos ikaw, kahit sarili mo, hindi mo na kayang pakainin. Dahil sa maling desisyon mo. True provision is in the Father. Ang tunay na provision, kapatid, ay nasa bahay ng ating Ama. Amen? Ang tunay na provision ay wala sa labas, nasa bahay ng ating Ama. Mabuti na lang yung anak, yung naglayas na anak. He came to his senses. Napag-isip-isipan niya, nagising sa katotohanan. No? Nagising siya. Doon niya nakita ang maling desisyon niya na umalis siya sa piling ng kanyang ama. Grabe! Minsan, dadalhin tayo pa. Minsan, i-allow ni Lord na makaranas tayo ng paghihirap para magising ka, mapag-isip-isipan mo na ang tunay na buhay, ang tunay na provision ay hindi, wala sa labas, kundi nandoon sa bahay ng Panginoon. Kaya this time, nung maranasan na ng naglayas na anak na ito, naisip niya, mali ang desisyon ko. Doon sa bahay ng aking ama, kahit ang mga servants,
may maraming pagkain, sobra-sobra pa. Samantalang ako rito, kahit pagkain ng baboy, wala akong makakain. Kaya, good thing, nagising siya sa katotohanan. He decided na bumalik sa kanyang ama. Bago siya bumalik, gumawa siya ng script, di ba? Pagkita namin ni tatay sa bahay, ito ang sasabihin ko. Sabi niya, sa script na kanyang ginawa, Ama, Father, Tay, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa iyo. Tanggapin niyo lang ako as servant. Isa sa iyong mga servants, kahit hindi na anak. Yun ang script niya. At mabuti na lang kapatid, hindi lang siya nagsisisi, nag-decide siyang bumalik. Kasi may iba sa atin, nagsisisi na nga, pero nandoon pa rin. No? Nagsisisi na nga, Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanan ito, pero ginagawa mo pa rin. Hindi yan ang tunay na pagsisisi. Pagkatapos mo humingi ng tawad sa kasalanan yon, iwasan mo na yan, talikuran mo na yan, bumalik ka sa Ama. Uminom ka ngayon, humingi ka ng tawad. Bukas ulit, another day, inanyayahan ka ng kaibigan mo. Ulit na naman. Bisyo. Sugal. Hindi yan gawain ng anak ng Diyos. At ang anak na ito, nung nagsisisi siya, gumawa siya ng hakbang na lalabas talaga doon sa barnyard, doon sa pigiri, kasi bumalik siya sa kanyang ama. Kasi kung nagsisisi man siya, pero nandoon pa rin siya sa loob ng pigiring iyon, mabaho pa rin ang kanyang buhay, marumi pa rin ang kanyang buhay. Good thing, he decided to went out from that barnyard, bumalik sa kanyang ama. Umalis! Naglalakad, minimorize ang kanyang script. Ama, Tay, patawarin. I have sinned against God and against you. Alam niyo, pag umalis kayo sa gawain ng Panginoon, without His blessings, nagkakasala po tayo. Tandaan natin, Pag umalis tayo sa ministry na walang go signal ng Panginoon, nagkakasala tayo. Una sino? Sa Diyos. Kasi ang ministry, pagmamayari ng Diyos, sa ministry, si Lord ang tumawag sa iyo. Ngayon, umalis ka dyan na walang permisyon sa Kanya, nagkakasala tayo sa Kanya. Kaya ang prodigal son ito, Lord, sabi niya, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. At nung naglakad siya, sabi ng Bible, malayo pa lang, hindi pa niya nakita ang kanyang bahay dito sa San Isidro. Nakita na siya ng kanyang ama. You just imagine ang dakilang pag-ibig ng ama sa iyo, kapatid. Ang aking anak ay nagkasala, pero hinihintay pa rin niya na one day ang anak na ito ay babalik sa akin. At ang anak na ito, habang naglalakad, minimorize niya ang kanyang script. Hindi niya alam, nakikita na pala siya ng kanyang ama, kasi ang kanyang ama, araw at gabi nandoon sa pintana, sa pintuan ng kanilang bahay, nakatingin sa malayo, sinisilip kung nandiyan na ba ang kanyang anak. Kapatid, baka hindi mo alam, malayo ka na sa Panginoon. Bumalik po tayo sa Kanya. Hindi ibig sabihin na sa ministry ka ngayon, pero baka yung puso mo ay malayo na sa Kanya. Return, kapatid. Balik ho tayo sa Kanya. At yung tatay na yon, una niyang, hindi ang anak nakakita, si tatay. Ang ating Diyos, Ama. Nakita niya ang kanyang anak. Naglalakad. You just imagine yung gutom, walang kinakain. Ang dumi, punit-punit yung damit. Naglalakad, mahina. Anong tawag doon? Papilay-pilay. Nakikita yan ng ama. At dahil sa labis na pagmamahal ng ama, siya hindi niya hinihintay ang anak sa bahay.
Hindi niya hinihintay na makarating sa bahay. Siya mismo ang lumabas sa bahay, sinalubong, tumakbo at sinalubong ang kanyang anak. Ganyan po ang pag-ibig ng ating Diyos. At nung sila po ay nagkaharap, sinumbatan ba ng tatay ang anak? Hindi. Maaamoy ng tatay yung sobrang baho ng dumi ng baboy. Nakikita ng tatay yung punit ng mga damit. Pero, nangibabaw pa rin yung pagmamahal ng tatay, niyakap niya ang kanyang anak. Amen? Niyakap niya ang kanyang anak at hindi niya sinumbatan. Ang sabi ng anak, Tay, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Sinabi ba ng tatay, oo nga dahil tigas ng ulo mo? Wala na. Ang sinabi lang ng tatay, agad-agad, inutusan niya yung kanyang mga servants. Sige, magkatay tayo ng mga baka. Dahil ang aking anak patay, ngunit ngayon ay nabuhay. Bumalik. Kaya nagkakaroon sila ng celebration. Kunin niyo yung pinakamagandang damit, isuot sa kanya. Bigyan niyo siya ng sing-sing, ilagay sa kanyang daliri. Alam niyo yung damit at kanyang sing-sing, nagsimbolo po yan ng authority na ibinalik ng ama ang authority niya bilang anak. Hindi alipin. Nagkasala man ang anak na ito. Ang pag-ibig ng Diyos nandoon pa rin. Pero gumawa ng desisyon ng anak na bumalik. Kaya naranasan niya muli ang pag-ibig ng Diyos. At nag-celebrate sila, kapatid. Ang provision ng Panginoon, huwag ko nating subukan na umalis. Minsan, kailangan mo munang magutom para ma-appreciate ang handa ng Diyos, di ba? Binibless na tayo ni Lord, umalis pa rin tayo sa kanyang presensya. Kasi, may mga hangarin pa talaga tayong mga fleshly desire na minsan sinusunod natin. At pinaparanas ni Lord, minsan inhayaan ni Lord na makakaranas tayo ng paghihirap para we will come to our senses, mapag-isip-isipan natin na ang tunay na kasaganaan ng buhay ay wala pala sa labas, kundi nasa loob ng bahay ng ating Diyos. At mararanasan lang po natin ito kung tayo po ay mananatili sa kanyang piling. Repentance is the way back. Ito yung sinasabi ko kanina. Nag-decide siya, nag-repent, nagsisisi, at bumalik siya sa kanyang ama. Kaya naranasan niya ang tunay, ang muling kasaganaan. Doon pa niya na-realize, kapatid, ang tunay na greener pasture ay wala pala sa labas, nandoon sa kanyang ama. Repentance is not just feeling sorry, it is returning to God. Sinabi ko na yan kanina. Hindi sapat ang Lord, sorry. Dapat, my Lord, babalik na ako. Amen? Lord, babalik na ako. Lord, hindi na ako mag-absent sa church. Amen? Lord, magbabasa na ako ng iyong salita. Lord, magpipray na ako. Lord, magbabahagi na ako ng iyong salita. Gagawin ko na ang iyong kalooban. Hindi ako aalis mula sa iyong presensya. The Father's heart is the true greener pasture. Ang puso ng Ama, nandoon ang tunay na greener pasture. Amen? Kaya nga yung Ama grabe. Siya mismo ang lumabas sa bahay at sinalubong ang kanyang anak. Madalas, di ba? Kung ikaw, Ama, nakikita mo yung anak mo, ilang linggong lumayas, nakita mo nang naglalakad, nakita mo sa bahay, sasalubungin mo ba? Hindi. Minsan, madalas, hihintayin mo yan sa bahay, di ba?
Naghihintay ka doon, nakaupo na. Pagpasok ng anak, upo ka dyan, di ba? Upo ka dyan, mag-usap tayo. At ang una mong sasabihin sa anak, ngayon, natuto ka na. Di ba? Sinusumbatan agad natin eh. Pero yung Diyos Ama, hindi. Alam niyang nagsisisi ng kanyang anak, tinatanggap po niya ng buong puso. Amen? Pero hindi niya maranasan ang muling presensya ng Panginoon kung hindi siya bumalik. Hindi siya lumabas sa mabahong pigiri na yan at bumalik sa kanyang pamilya. Ngayon kapatid, spiritually, hindi ko alam. Physically, baka hindi tayo ito eh. Hindi tayo ito yung naglayas na anak. Physically, hindi tayo ito. Pero spiritually, baka ganito na po tayo ngayon. Let us repent. Alam mong, unti-unti ka nang lumalayo sa presensya ng Panginoon dahil ang mga gawain ng Panginoon nagiging optional na lang para sa'yo. Hindi na siya first priority. Pag ini-invite ka ng church, sabihin mo pag may time na lang. Pero kung ikaw ay alam mong nandoon ang presensya ng Panginoon, may mag-anyaya man sa iyo o wala, priority mo ang Panginoon. Kaya priority mo ang gawain ng Panginoon. Kasi alam mo nandoon ang kanyang presensya. Paghahanap tayo ng greener pasture, kapatid, si Lord lang po ang nakaalam kung kailan yan. At si Lord ang magbibigay niyan sa takdang oras at panahon. Kumusta na po tayo ngayon sa ating relasyon sa Panginoon? Baka po tayo ay prodigal son o prodigal daughter na rin. Pwede tayong humingi ng tawad sa Panginoon.